paninindigan ko na anak ko si Annalyn. Really? And what about Zoe? Iniisip mo rin ba siya habang pinaninindigan mo yung kalokohan mo? I care about Zoe. But I also care about Annalyn. Hindi ko lang naman po talaga ina-expect na eh. Akala ko nga po, madali lang pong talikuran yung tatay ko kasi yun naman po yung lagi kong sinasabi dati, di ba? Pero ang hirap po pala na eh. Nandito ako para doon sa anak ko na katulad mo rin. Doktor din po siya? Oo, doktor din. At ayaw din akong kilalanin. Bakit? Handa po ba kayong ipangalagdakan sa buong mundo na may anak kayo sa labas? Oo, handa ako. Kung yun ang magiging paraan para makabawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo, gagawin ko. Duda ako dyan sa RJ na yan eh. May pinaplano yan hindi maganda. Alam mo sa tingin ko, kaya niya sinabi kay Annalyn ng totoo? Dahil engaged na kami ni Lynette, gagawin niya yung rason para mapalapit kay Lynette at kay Annalyn. Style niya, bulok! So, alam mo na pala na anak ka ni Robert. Excuse me po, ma'am. Don't worry, hindi ako galit sa'yo. In fact, for the first time, natutuwa ako sa ginawa mong pagtalikod sa kanya. Wise decision. Huwag mo siyang kilalaning tatay. Hindi naman pwedeng malaman ng buong mundo na may anak sa labas si Robert. Lalong-lalo na si Zoe. Naiintindihan ko po. But this does not mean na dahil gumawa ka ng tama at sumang-ayon ako sa'yo, na okay tayo. No! In fact, for the first time, masasabi ko na sa'yo how much I hate everything about you. Na hindi kita mapatalsik kahit gustong-gusto ko dahil pinoprotektahan ka ni Robert. But I am warning you. Wag na wag lalaki yung ulo mo at feeling untouchable ka. Dahil alam mo kung sino yung tatay mo. Huwag kang magkakamali dahil ako mismo ang puputol sa sungay mo. Naiintindihan ko po kayo, ma'am. Wala pong ibang makakaalam. Sige po. Annalyn? Tito Michael. Alam niyo na pong alam ko, no? Tagal niyo na po bang alam? Sorry, Annalyn. Hindi kasi pwede magaling sa akin yun eh. Pasensya na kung itinago ko sa'yo. Huwag po kayo mag-sorry. Wala naman po kayong kasalanan. Ngayong alam mo na yung totoo, sana hindi magbago yung samahan natin, Annalyn. Anak. Ang sarap po kaya pakinggan kapag tinatawag niyo akong anak. Total, wala naman po akong ibang kikilalanin bilang tatay ko, hindi ikaw. Yung matandang masungit? Yung napagkamalan tayong aliping guard? Yan mismo. Ba't hinahanap si Doc RJ? Mabo, ewan ko. Basta nung nagkausap naman na sila ni Doc, pinalis na ako ni Doc. Alam mo, weird yun. Nagpunta ng ER. May orders na nga si Doc ng mga test para sa kanya. Tapos biglang umalis. Kaya nga eh. Ay, Mars, alam ko na. Mangungutang yung kay Doc RJ, kaya ganun. Ay, diba? Make feeling sense. ko nga. Baka Kasi, naman or Oh, Doc, hello po. Nakita niyo ba si Dr. Santos? Hindi po, Doc eh. di ba kasama si ano? Ay, oo nga po pala. Kasama po ni Dr. Enriquez kanina nagra-rounds po. Pero parang hindi pa yata po tapos doon po. Yes po. Sige, salamat. Welcome po, Doc. Ay, Doc! Nga po pala. Sorry po, Doc ha. Pero yung matanda po kasing kausap nyo kanina, parang po siyang may sakit. Paano niyo nasabi?
Kasi po, nanggaling na po siya sa ER ng nakaraan. Na-assess na nga po siya ni Doc Antonio, then, poof, vanish. Sige. Salamat, Nurse Evan, Nurse Karen. Po, you're welcome, sir. Nananadya ka ba? Anong pinagsasabi mo? Alam mo ang tinutukoy ko. Wala akong panahon sa'yo. Alam ko naman kung bakit mo sinabi yung totoo kay Annalyn eh. Para magkaroon ka ng karapatan, sumausaw sa pamilya ko. Hanggang ngayon ba? Insecure ka pa rin sa akin? Ako? May insecure sa'yo? Ang babaeng pinapangarap mo, ako ang pakakasalan. Bakit naman ako may insecure sa'yo? Baka nakalimutan mo na ang babaeng papakasal sa'yo, una naging akin. May anak nga kami, di ba? At malamang, kung pinanindigan ko, malamang wala siya sa'yo ngayon. Gago ka! Tarantado ka na! Huwag ka manulog! Huwag ka makialam! Sino ka ba? Bakit ka nakialam? Tarantado! Huwag ka na makialam! Umalis ka dito! Umalis ka dito! Huwag ka nga makialam dito! Abay, gusto mo talaga! Ikaw ang umalis! Pasalamat ka, pinigilan ka niyan, ha? Huwag ka na makialam! Kaya ko na sarili ko! Itiwan mo nga ako! Sino ka ba? Dad! We have to bring him to the ER! Tara! Hello? Dr. Katanyag, ano nangyari sa pasyente? Na-physical exam ko na siya. It's a stroke. Mag-request ako ng CT scan. Stroke? Bakit? Are you questioning my diagnosis? Kasi Zoe, na-assess na namin siya ni Dr. Antonio ng isang araw. He can't lift his feet off the floor. Talaga? Kayo ni Luke? Aw, sweet naman. Naamoy mo ba yun? Naihi siya na hindi niya alam mo. So meron siyang urinary incontinence and magnetic gate. Dr. Tanyag, Dr. Santos, what's your assessment? Hindi niya ako nakilala kanina. It's a stroke. Dementia? Normal pressure hydrocephalus? NPH? Anong NPH? It's a stroke. He lost his balance kanina. Dr. Tanyag, Dr. Santos is right. It's normal pressure hydrocephalus, NPH. Kailangan po natin siya ipa-CT scan and lumbar puncture. Tama. Wait, you said he didn't recognize you kanina? Why, do you know this man? Yes, I know him. Siya ang tatay ko. Obeng? 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 Halo? Ilulumbar tap ko po kayo, ah. So, kailangan po humiga po kayo patagilid po.
kukuha po ako ng spinal fluids po ninyo. Lagi mo bang ginagawa ito? Opo. Siguro, magaling na doktor din ang tatay mo. Ayan si Obeng. Nako, namana niya sa akin yung pagkaswerte ko sa propesyon. Yun nga lang, mas matalino siya sa akin. Pero, lamang naman ako sa kanya dahil mas pogi ako. Sige po, Lo. Higa na po kayo, patagilid po. Bababa ko po itong kumot po ninyo, ha? So, what are your plans, Katie? Are you leaving us? I want to go back to school after my chief residency, Ninang. I also want to pursue my subspecialty training in welfare abroad. Kung saan man po ako tanggapin. Katie, you are always welcome here. Apex is your home. Thank you, Ninang. Mommy, you won't believe this. Why? What happened? Meron pala akong lolo. I mean, Dad never talked about his dad. Hindi ko pa kasi siya nakikilala eh. In fact, nakausap ko na siya before. He calls Dad Obeng. Obeng? Hindi mo pa kilala kung sino ako? Bakit? Sino ka nga ba? Pag nakilala mo kung sino ako, eh manginig ka dyan sa kanatatayuan mo. Kung sino ka man, wala akong pakialam kung sino ka dahil hindi naman ikaw ang pinunta ko dito. Ang kailangan kong makausap, si Obeng. Siya pala yung tatay ni Robert? Asan siya? Pupuntahan ko siya. Wait lang, Mom. He's doing his lab works. So, wag mo na muna siyang kausapin. Dr. Santos, kumusta ang lab results ng pasyente? Doc, there is ventriculomegaly with an advanced index of more than 0.3 and temporal horn dilatation of more than 6 mm. Meron din pong excess fluid sa ventricles. We can perform VP shunting to drain the fluids in his head. Me, I can do the VP shunting. No, Dr. Tanyag. You made the wrong diagnosis with the patient kanina. Dr. Santos will perform the procedure. But Dad, I can do it. Dr. Tanyag, next time, be more observant of your patient. May mga illnesses na magkapareho ang signs and symptoms. Dito makikita ang talas na isang doktor to identify the proper diagnosis. But Dad... Next time, do it right, Dr. Tanyag. Dr. Santos. Sir, tulungan niyo kami. Hindi makahinga yan ako. Humihika siya. Sir, wait lang po, sir. Mars, heart ha? Sir! Sandali lang, anak. Sandali lang, anak. Sir, dito po muna siya. Sir, bakit sa wheelchair? Bakit di natin ihiga? Sir, pasensya na ho. Puno pa ho kami. Tatawag lang po ako ng doktor, ha? Wait lang po. Dito ka muna, anak. Dito ka muna. Dito ka muna, anak. Dito ka muna. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang, ha? Sandali lang, anak. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Dr. Santos, kumusta ang patient? Nakatulog na po siya, Doc. Kailangan po mag-sign ng waiver para po sa VP shunting procedure niya. Annalyn, thank you for making the correct diagnosis. Hindi ko kasi siya matingnan kanina. Intindihan ko po, Doc. Ganun naman po talaga ata, di ba, kapag malapit po sa atin yung pasyente, ang Hindi hirap. ako malapit sa kanya. Oh?
Di ba tatay niyo po siya? Yes. Lolo mo siya, pero hindi ako malapit sa kanya. Ngayon lang kami nagkita ulit simula nung umalis ako sa Cebu. Sorry po, Dok, ha? Pero hindi po bang ipokrito po ninyo na gusto niyo po tanggapin ko kayo bilang tatay ko? Pero yung tatay niyo po na matanda na at may sakit, hindi niyo po matanggap bilang tatay mo. Magkaiba ang sitwasyon natin. Please, huwag mong ikumpara. Alam niyo po, Dok, parang blessing in disguise din po na hindi ko po kayo nakilala bilang ama ko, no? Kasi paano po kayo magiging mabuting ama? Kung kay Ma'am Moira nga po, hindi po kayo naging mabuting asawa eh. Tapos sa tatay po ninyo, hindi kayo naging mabuting anak. Excuse me po. Tatay pala siya ni Dr. Nyag? Madami talagang tinatago yung si Dr. Nyag. Talaga? Ano pangalan mo? Dito talaga natin siya pagchichismisan. Annalyn, I'm glad you and Zoe are doing okay now. Ayoko muna i-claim yan. Baka mamaya may dumating na mas malaking problema sa amin. What? Anong ibig mong sabihin? Good afternoon. Patient male 65. Please introduce yourselves. Luke Antonio, main surgeon. Anak. Anak. Ayos na? Ha? Tay, nahihirapan pa din po ako huminga. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Zoe, how are we doing here in the ER? Sandali lang. Sir, tulungan niyo ako. Hindi po makahinga yung anak ko eh. Sir, naiintindihan ko po kayo. Kaso babalikan ko po kayo. May kailangan lang po akong gawin. Pasensya na po ha. Pasensya na. No? Nurse. Nurse, tulungan niyo naman ako. Nakakatatlong nebulize na anak ko. Hindi pa rin siya makahinga eh. Sir, pasensya na po kayo ha. Toxic lang po talaga. Wala pa pong bakante. Babalikan ko po kayo. Sandali lang po. Pasensya na. Anak, sandali lang. Sandali lang, anak. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang, uy. Sandali. Sandali lang, ha. Ano ba? Wala bang papansin sa amin? Wala ba tutulong sa amin? Mamamatay na yung anak ko! Sir, huwag kayong sumigaw. Hindi ako doktor pero akong head ng admin dito. Pasensya na pero sobrang daming pasyente ngayon. Kanina pa kami dito pero walang pumapansin sa amin! Guard! Ma'am. Sir. Kalma lang po. Anong kalma? Mamamatayan ako! Kakalma ako! Sir, huwag kayong mag-iskandalo dito. Huwag kayong sumigaw. Ah, ganon? Ha? Ganon? Bago niyo mapatayan ako. Ano? Ano? Ha? Ano? Ano? Ha? Ha? Hindi kami tutulungan! Wala ba tutulong sa akin? Ah! Ano? Tutulungan niyo ba kami? Ano? Hindi niyo kami tutulungan? Ano? Punong-puno na ako! Walang pumapansin sa amin! Alam na alam ko na kayo. Pare-pareho kayong lahat. Dahil ba wala kaming pera? Baliwala lang kami sa inyo? At tingin nyo sa aming mahihirap parang basahan? Wala kaming halaga sa inyo! Gusto nyo talagang patayin yung anak ko. Hindi nyo inaasikaso. Dahil wala kayong makukuhang malaking pera sa akin! Sir, parang awan niyo na po. Hindi po kami ganun sa Apex. Gagamutin po namin yun. Hindi! Hindi! Ganun talaga kayo lahat! Tingnan nyo ginawa nyo sa iday ko!
Pinabayaan nyo! Kailan nyo siya asikasuhin? Kapag wala na siya? Hindi mo. Tay, di ako makahinga. Hiday! Hiday! Anak, konti na lang. Ivan, may kailangan pa akong gawing test dito sa pasyente ko. Importante din yun. Dok, hindi mo ba narinig yung sinabi niya? Ang sabi niya, wala mo nakikilos. Alam ka na kaya ako mamatay itong pasyente ko. Dok, wag. Dito ka lang. Dok, dito ka lang. Alis dito. Dok. Sandali na. Saan ka pupunta? Kailangan lang din po kasi ng tulong ng pasyente po. Kailangan din po niya ng tulong. Saglit lang po. May kailangan kang gawin. May kailangan kang gawin sa pasyente mo. Sige! Dok! No! Okay na tayo dito. Kakatakas ko lang siya, tas babalik ka sa loob. Hindi ko papayagang mapahamak ka. They need me! They need my help! I'm a doctor! Please, So, madaya yung pasyente please. nangangailangan ng tulong ko. Please! Mas- Please! Dapat di na ako lumabas eh! Mas delikado kung papasok ka pa doon sa loob. Zoe! May nurse na nag-text sa akin na baril daw si Yola. Totoo ba? Ha? What? Tignan mo na, napakadelikado doon sa loob. Huwag ka nang babalik doon. Please, Mom, Zoe! please! I can do this! Please, believe me! Kaya ko to! Please, Hindi Mom! ako papayag na mapahamak ka. Ano nangyari dito? May nagwawalang ama ng pasyente, inagawa ng baril yung guard natin, nagpaputok. What? Sino mga doktor nasa loob, Zoe? Nandun ba si Dr. Santos? Wala siya doon. Dr. Santos, I received instruction from the security na hindi tayo pwede pumunta sa ER. Bakit daw? May tatay daw doon sa ER na nangagaw ng baril. Ha? Andun si Zoe! Doktora! Sir, nakatawag na kami ng mga pulis. Bakit hinihintay niyo pa mga pulis? Pumasok na kayo doon sa loob, barilin niyo na siya! Mom! Hindi pwede! You can't do that! Di ba sabi nga naman ng tatay ng pasyente, gamutin lang yung anak niya. Dad, please, gamutin na lang natin yung anak niya. Wala naman sa tamang wisyo yung lalaking yun eh! Guard, pumasok na kayo sa loob, please! Mom, no, mas magagalit lang yung tatay ng pasyente pag nakita sila may mga baril. Dad! Robert! Dad! Zoe, dito ka lang! Kuya, pumasok ka na doon sa loob! Please! Ay, wag! Sige na. Saan ka pupunta? Ikaw! Sino ka? Sir, ano pong kailangan nyo? Ako po ang medical director ng hospital na to. Pwede ba mag-usap muna tayo? Ibaba mo muna yung baril mo. Isa lang ang kailangan ko. May asthma at di makahinga ang anak ko. Gamutin mo siya kundi madadami ka rin! Bakit mo binaril yung doktor ko? Hindi mo ba naisip na may pamilya rin siya naghihintay sa kanya? Na may tatay din siya na katulad mo nag-aalala sa kanya? Wala akong pakialam. Wala akong ibang inisip kundi anak ko. Anak ko lang! Kaya gawin mo ang dapat mong gawin. Ano? Magtititigan na lang ba tayo dito o gagamutin mo yung anak ko? Baka gusto mo tuluyan ko to! Tay, wag! Kailangan makahinga yung pasyente. Masyadong namamaga yung liig niya kaya hindi natin siya ma-intubate. So kailangan natin gumawa ng isang procedure which is a cricothyrotomy. Pumasok ka na sa loob, barilin mo na siya! Hindi pwede nandun si Dad para pag siya yung mapahama. Kaya nga mas kailangan pumasok sa loob para maprotektahan ang daddy mo!
Sumuko ka na! Ibaba ang bago mo! Okay na, ibaba niyo yung baril niyo! Dok, parating yung mga polis. Ano? Mukhang si Doc Tanyag nasa loob po. Linet, umalis na tayo dito. Kung ano man mangyari sa kanya, karma niya na yun. Sige! Buka niya! Papatayin ko itong doktor na to! Hindi ako magdadalawang isip na iputok ang baril na to sa kanya!